May sakit ka ba? Ha? Wala kang sakit? Okay pa kayo ng girlfriend mo? Wala kang heartache ha? Wala. Pero itong Innova ni Sir, nasaan ba si Kuya? Naku, binigyan kami ng sakit ng ulo. Tignan nyo naman yung mga tinanggal naming spark plug. Innova gasoline po ito. Yan, tignan nyo yung mga tinanggal na spark plug. Siguro hindi na rin to sinapalaro ng mga mekaniko doon sa inyo, no? Ngayon lang nga po yan, sir. Ah, ngayon lang to nabuksan. Saan nga ho kayo? Saan lugar kayo? Sa Dasmariñas, Cavite. Dasmariñas, Cavite. Ito po, ihi ng daga. Oo. Pinamahayan talaga ng daga yung makina. Hanggang sa kaloob-looban pumapasok oh. Matindi po yung ihi ng daga. Ah. Daig pa nung ihi ng daga yung brake fluid. Kasi pag nilagyan namin ng brake fluid, ayaw namang manuot sa loob eh. Pero yung ihi ng daga, ayan oh, talagang pinutol niya yung mga tornilyo. Ngayon, ang sakit ng ulo namin dito, hindi namin matanggal itong cover dahil nga po, yung mga tornilyo napuputol. Ngayon, ang gusto ng may-ari nito, magpalit kami ng gasket, maiuwi rin nila mamaya. Sabi ko, hindi po kakayanin. Kasi yung mga naputol na tornilyo na to, ayan, hindi pa natin alam kung gaano kalalim yung inabot nito. Kapag ito namantay doon sa mismong cylinder head, halimbawa, ito yung cylinder head, namantay ng ganun yung putol niya, mahihirapan na po tayo dito, ma-ease out to. Wala tayong pagwe-weldingan ng another na bakal or tornilyo para mapihit siya. Kaya ang mangyayari doon, kapag namroblema tayo sa pagpo-pull out ng mga naputol na tornilyo, ipo-pull down natin ang cylinder head at ipadadala natin to sa machine shop. Sila na yung bahalang magtanggal ng tornilyo. Pero kung may matitira na mga ganyang kahaba na doon sa naputol, kakayanin natin yon. Kasi pag ito naispatan ng another tornilyo, halimbawa, ito yung naputol, nag-ispat ulit tayo ng another tornilyo ng ganon, kapag nainitan yan, mabilis na pumpihitin yan, medyo magaan na. Kaya lang ngayon, hindi ito mapihit, dahil nga po yung kalawang, ayan, nanuot sa loob. Tignan nyo, ang tindi ng ihi ng daga, no? Kaya yung mga sasakyan nyo po, kung napapansin nyo na talagang pinamamahayan ng daga, naku po, siguraduhin nyo na hindi sila manmamahay dito sa ibabaw. Dahil siguradong iihian nila yan at magkakaganito ang makina nyo. So Christian dito, wala ka na bang makuhang papasok na liabi dito? Wala na po sir, malambot na rin siya. Yung medyo bago? Wala kang makukuha? Ano ba yung liabing ginagamit mo? Sakit na yun. Bago yun? Sakit na po yun. Sige. I-try mo, ingatan mo lang yung cover na huwag masira. Tignan mo kung kaya pa talagang masinsil. O ito si Tatay. Tay, ano ang pangalan nyo, Tay? Ben Sarmiento. Ben Sarmiento. Opo. Hindi nyo kamag-anak si Romnick? Hindi, Ay, Sarmenta pala yun. Kilala niyo. Hello. Sarmiento. Andito Si na kami Kuya sa Ben. Ay, Kuya taga Randy. saan? Taga saan si Kuya Ben? Dasmariñas. Cavite. Dasmariñas. Kuya Ben, ba't naman hindi mo ginawa ng kulungan yung mga daga? Ay, Ba't dito mo? nakakawala eh. Ewan ko Ha? kung gustong-gusto nila yung amoy yata. Oo. Dyan ang namumuhay. Ayun, tignan nyo, ang dami na nung naputol. May 3 pa tayo. Talaga pong iiwan nyo na lang. Oo, iwan na Kasi lang. Kasi may mga naputol na tatagas na yung langis niyan eh. Iwan Oo. na lang. At tsatsagain natin na dito pa lang matanggal na natin. Ngayon, kung hindi talaga kakayanin, nandiyan naman yung machine shop. Oo, yun na lang pag-asa. Yung si machine shop natin. Kaya naman yan. Kaya nila doon yan kasi may TIG weld sila doon. Kapag Sakto lang yung butas. Oo, yung ganun. mga thread na, halimbawa, thread na hindi natanggal, yun din, iinitin na lang. No? Oo. Mm. So ganun, ganun Kuya Ben, no? Shout out na lang sa ano mga kami Okay, sa kapatid ko sa US, saka Uy, ayun naman pala eh. Kayang-kaya kasi pala. Hindi, sa kanya to Ay, kaya pinagagawa na. lang. Baba na kaya natin buong makina. Yun lang. Saka sa New Jersey. Nasa US, New Jersey, New York. Oh. Kay Nilda, saka kay Oh. Nelia. O shout out din sa New Jersey, yung kaibigan ko si Abet Asuncion, pamilya mo nandyan. Si Neri Asuncion. Sa Sino New pa po? Jersey, Nilda Tinimbang. Tapos Allah. kay naman sa New York, Nelia Kalika. Ayun. Shout out lahat.
Shout out to sa kanila. Kami sa auto run. Opo, kailangan po ni Kuya ng maraming pera. Pera pa. Oo. Pampagawa. Kasi sa ilalim hindi pa tapos. Oo. May additional pa na naman gagawin. Yung mga joint na ano dyan. Ayun. Salamat ha. Shout out din po doon sa bayo ko, nandyan sa San Jose, California, si Kuya Gilbert De Los Reyes, asawa ni Atilani De Los Reyes. Ayan. Shout out din kay Ang dami na. ko. Oh. Kay Toto. Ayun, no, si Bayaw. Salamat. Toto, ayun. Hindi siya kamag-anak ni Toto and his children. Hindi, hindi. Hindi, oh. Okay. Mga kapatid, alam nyo minsan, kapag magtitipid tayo, lalo pang napapalaki ang gastos kapag yung pyesang inilagay nyo, eh hindi naman talaga in-approve ng totoong mekaniko. Nung araw po kasi talaga, nung wala pang mga nabibiling mga pyesa ng clutch, tulad yung clutch lining, talaga pong ang ginagawa nung karamihan, lalo na yung mga malalaking truck, ay pinapabanding lang po or nire-relining yung clutch lining ng mga ganitong sasakyan. Malaki ang ang transmission, jumbo. Ito yung tinatawag na jumbo na transmission. Malaki din yung kanyang clutch assembly. Ngayon, ang ginawa po ng may-ari nito, dahil nga po gustong makatipid, pinarelining ngayon ang kanyang clutch lining. Talagang hindi umandar ng maayos, nagdadrag siya, at saka po naninikit yung clutch. Sa mga ganitong mga sasakyan, lalo na ngayon, yung mga manual transmission, hindi na ho advisable yung nagpaparelining ng mga clutch disc nila. Mapapalaki lang ang gastos nyo dahil itong pag-pull down pa lang ng transmission, mahal na po yan. Tapos syempre, yung pyesa na ikinabit nyo, pwede niya ring sirain yung pressure plate at pwede niya ring sirain yung pinaka-flywheel. Kaya ngayon, ang mangyayari dito, itong pyesa na to, tatanggalin namin lahat yan, palit ng pressure plate, tapos palit ng clutch lining, siyempre, re-replace tayo ngayon ng flywheel nito. Saka ito, nipis na, kinain niya yung pressure plate. Tingnan mo. Dito. Ayun. Ito, lumalim yung pressure plate. Pantay-pantay ako. Oo. Tapos, kinain din niya tong flywheel. Ayan, may liig. Ay, ang lalim. Tingnan mo yung kamay mo, ilagay mo. Ang lalim ng kain. Ito yung pagitan, nagkaroon ng liig. Sinira niya yung flywheel, sinira niya yung yung pressure plate. So para siyang liha na tuwing umiikot yan, tuwing mag-i-slide na konti, nililiha niya yung dalawang plate natin. Kaya nahirapan na siyang kumambyo kasi nga numipis na rin siya sige, tignan niyo muna kung bago yon. Sige. Teka muna, bago mo tignan yon, ito gagawin natin. Magmerienda muna kayo. Sige, magmerienda. Yun, mauubusan kayo. Pakita mo yung merienda. Pakita mo. Sarap na merienda, Sige, merienda muna kayo. Ito yung original na friction material niya, yung lining. Ibang-iba talaga yung yung materials na ginamit dito sa original Ibang-iba kumpara dito sa ginamit sa kanya. Ito sobrang tigas. So ang nangyari dito, kinain niya yung flywheel saka yung pressure plate. Ayun abot na yung pressure plate Ayan Ang lalim na Kita naman mapapansin niyo yung parang may hairline ito Kita ayan Akalain yung mapalubog niya rito. Saka yun nga, tignan niyo parang salamin. Bira yung ganito pag nagpapalit tayo Bira yung ganito. So nagmukhang salamin, nililihan niya ng pinong-pino yung metal. So itong friction material na to, hindi talaga to design sa mga clutch lining siguro kasi sobrang tigas niya, kinain niya yung metal doon sa loob, yung flywheel, saka yung pressure plate. Kaya wag niyong gagayahin po ito. Kung gusto nyong makatipid, okay lang, maghanap kayo ng auto supply na medyo mababa yung presyo. Pero kasi kapag mga ganitong mga pyesa, halos pare-parehas naman ang presyo niyan. Dito pala, RJ, medyo makapal na anong ilalagay mo na dito, magic washer. Kasi medyo marami yung mababawas doon sa flywheel. Kailangan mahabol natin yon. Lumubog na, sir. Lumubog na. Hahabulin natin yon sa pamamagitan ng magic washer. Mga kapatid, meron kaming hinahanap na ibon. Hindi namin alam kung saan napunta yung ibon. May ibon ka ba dyan, pare? May ibon ka dyan o ebon yata yun? Sa Kapampangan, alam mo ba kung ano yung ebon?
Meron kasing maingay, high frequency. Hindi naman nagbabago-bago yung tunog niya. Pare, abot ko sa iyo itong mic. Itapat mo doon sa sinasabi mo ah. Recording ako. Ito yung mic pare yan. Itapat mo doon sa sinasabi mo. Sa makina o sa Makina. puso? Makina. Pakapin pa yung Nandito sa ano, sa may main pulley ano? Sa main pulley. Yung mga bearing na nakakabit doon, yung mga umiikot, yun yung i-check natin. Ang gusto ko sanang gawin, tatanggalin ko yung belt, tapos i-start natin. Pag nawalang yung ingay, so ibig sabihin, nandoon yun sa mga dinadrive ng belt. Pwedeng pulley, pwedeng water pump, tensioner pulley, alternator, saka yung pulley nung compressor. Pero kapag ka po in-start natin, wala na yung belt, maingay pa rin, makina yun. Yun yung i-avoid natin na iuwi nyo pa ng probinsya. Hard starting na eh. Sige nga sir, patayin mo tapos start mo ulit. Ayokong pagdiskitahan yung crankshaft sensor. Baka ito'y may mga ribaba na kasi magnetic yung crankshaft sensor eh. Baka may nasasagap na siyang mga ribaba, pumunta doon sa crankshaft sensor, kaya medyo hirap siya mag-start. So yun yung yung ayaw nating mangyari. Sige nga po, start po ulit. Hindi dapat ganoon. Dapat ilang ikot lang nung starter. Start na yan eh. Mainit na yan eh. Mga kapatid, ito yung serpentine belt ha. Medyo na rin. Kailan kayo huling nagpalit ng serpentine belt nyo? Wala pa. Oo. Na rin to. Malapit-lapit na rin ho ito. Tapos, di ba ginawan mo to ng special tools? Hindi pala yung sir ang tensioner. Hindi yun ang tensioner. Okay. So ngayon, tinanggal muna namin tong serpentine belt kasi maingay to kanina. Wala na ngayong dapat umingay dahil disconnected na yung alternator, yung compressor, yung tensioner, pati yung pulley, pati yung water pump. So dapat hindi na to mag-iingay. Pag may ingay pa rin dito, engine yun. Kaya pag in-start mo yun, sandali lang naman to kasi mag-check engine yan eh. I-delete na lang natin yung mga lalabas sa check engine mamaya kasi nga hindi umiikot yung ibang mga electricals. So kailangan mawala yung ingay na yun. Malakas po ba kayo manalangin? Baka hindi ko kayo malakas manalangin. Manalangin muna ako kayo. O sige, ready ka? Ready? Christian? Start mo. Titingnan natin kung may ingay. Sana mawala. Para mahanapin na lang natin dito sa mga parts na nasa labas ng makina. Sige, Christian. Meron? Meron pa rin? Oo, nasa engine. Ilalagay ko yung microphone ko dito sa ilalim. Ayan. Ayun, dinig na dinig, oh. Oo. Ayan, maingay. Oo. So yun, nandoon pa rin. Patayin mo muna ulit. Sabi ni sir, nawala yung hard starting. Oo. Nawala hard starting. Oo. Oo. Anong pipiliin nyo sir? Yung hindi siya hard starting o walang belt? Patawa naman kasi ako eh. No? Pag walang belt yan, overheat ka kagad yan. Diskargado baterya mo. So, may nagko-conflict talaga, Hanapin natin yon kung ano yung nagko-conflict naman na yun. Kaya lang, sabi nyo, uwi kayo ng probinsya. Pero ngayon, alam nyo na yung issue nasa engine. No? Pwedeng yan ay sumisipol din yung sa tambucho. Pwede rin yun. Pero nadidinig mo ba doon? Dito no? Isang beses pa. Total, ikaw naman yung bata, malakas tenga mo. I-start mo ulit tapos pakinggan mo. Hinahanap natin yung problema. Para hindi tayo mag-alatsamba. Bilisan nyo kasi hindi pwedeng pagtagalin yan Pakinggan nyo rin kung nandun sa portion ng tambucho. Tingnan mo, sige, ito yung mic ko. Lagyan mo kung malakas. Ayan, inalis ko na yung microphone. Kasi nandyan yung exhaust Di ba? Sige, patayin mo na.
So yun mga kapatid, ang unang findings natin, pwedeng yung ingay galing doon sa exhaust. At siyempre yung pagmumula naman ng exhaust dito sa manifold, baka may singaw talaga. So malalaman naman natin yan, sir, kapag ibinaba natin yung exhaust. At paandarin natin, yung doon, yung dugtungan doon. So yun lang, mahirap hanapin yung mga ganyang problema eh. Step by step. Step by step yan. Kaya lang, wala na tayong time. So yun lang muna yung pinaka madali kong magagawing steps dito para mahanap yung problema. So ibalik mo na yung serpentine belt. At ang findings natin, nasaan? Sa exhaust, sir. Nasa exhaust. Kasi dito meron. Okay mga kapatid, nakabit na namin yung serpentine belt. Kapag wala yung serpentine belt, hindi siya hard starting. Ngayon, ibinalik namin, kapag ito ay nag-hard starting ulit, edi meron na naman tayong ito troubleshoot na issue. O sige, start mo. Hard starting na naman. Pag may belt. Yun. So hanapin natin yung issue na yun. Pero maglilinis muna tayo ng crankshaft positioning sensor. Wala naman kasing connection yung mga pinaiikot niya na yun doon sa sensor eh. Nagkaroon lang siya ng load. Kasi pag walang load, tanggal lahat yung mga alternator, compressor. Pagka wala yun, siyempre, yung ikot ng engine, yung starter, mas mabilis kumpara doon sa may load. So i-check lamang po natin yun. Pero possible na yun, maglilinis tayo ng crankshaft positioning sensor. Pati yung camshaft. So yun po mga kapatid, abangan nyo yung susunod na vlog ko po dito. Iiwanan na po ng mga may-ari. Ayan po yung mga may-ari. Ayan. Sa ano pa sila, sa nabotas pala sila. Okay, Toby Chanko ba yun? Toby. Toby Chanko yun, no? Yung nag-ano ngayon ng ano. Okay yan. Idol yan. Si Idol Toby. Di ba? Yan po mga kapatid, iiwanan muna nila. Kailangan kasi maisampa natin sa lifter para talagang ma-isolate natin kung saan yung problema. At malaman natin kung sino yung nagkokos ng sipol na yun. Akala ko kasi ibon eh. Hindi naman pala ibon. Mga kapatid, magandang hapon sa inyo. Ito na po yung sasakyan na Estrada ni Mr. Madrigal. Na-vlog ko po ito nung nakaraan, iniskan ko to. At ang lumabas nga pong problema nito ay SCB. Stock up na po siya. Ngayon, kahapon nag-vlog ulit ako. Napagsabihan ko nga po si Ka Alma na bakit siya bumili doon sa auto supply ng mga SCB na binebenta nila, sigurado namang China yun. Kaya mag-iingat po kayo. Yung mga auto supply na hindi naman nakakapagbenta talaga ng mga pyesa na talagang walang brand name, no? Yung mga ganitong klaseng pyesa, huwag mo nyo pong bibilin yun. Posibleng gumana yon isang araw, isang linggo, isang buwan, 2 buwan, 3 buwan, pagkatapos nun sira na. Yun nga binili kahapon eh. Ikinabit lang eh. Lalo na pong hindi umandar tong Estrada, no? Napatakbo lang ng kaunti, tapos umistop na, hindi na po umandar. Kaya ang ginawa niya, ibinalik niya yung sira. Pero yun nga, sabi ko, umorder na diyan sa Banawi kay Motorix para siguradong original ang mabibili nating SCB. At ito na nga po yung pinagpalitan na SCB. Ayan po yung luma. At yung bago po ay nakakabit na. Dito po, sa Estrada po ni Mr. Madrigal. Okay na po yung Estrada nyo, wala namang ibang ginawa. Hindi tayo ganun na nagdadagdag tayo ng sira para lamang lumaki ang sisingilin doon sa may-ari. SCB lang, saka yung labor sa pagpapalit ng SCB, okay na po Mr. Madrigal, ang inyo pong Mitsubishi Estrada. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autorans, sa aking channel, at umasa po kayo. Tayo po ay hindi para manloko ng mga customers po at mga subscribers ni Autorans. Kung ano lang talaga yung dapat palitan na pyesa, kung ano yung dapat gawin, yun lamang din po ang aasahan yung babayaran sa amin. Magandang hapon, maraming salamat po sa inyong lahat.